Eto, pinapapaliwanag pala yung best friend ko. Sa Laguna. Si Dan Fernandez. May show ko sa order daw. Namimili ng boto. Sa pagkakagobernador. Hindi ko sinasabing guilty na itong mga tao to, pero pinagpapaliwanag. Hindi yata nag-google ni Dan Fernandez na bawal yun eh. Dapat kasi Dan nag-google ka eh. Ayan. Ang yabang-yabang mo. Nakarama ka tuloy. Pagpaliwanag ka. Ikaw naman magpaliwanag. Sabi nga, sa presinto ka na magpaliwanag. Pero Tony, nasa Hindi obvious eh. Di ba pinakikita pa nila, pinangangalandakan pa nila. May video pa, di ba? Yun lang. Ibibigay ko sa inyo. Akala mo above the law sila eh. Namihasa yata. Akala yata ni Dan Fernandez, nasa loob pa siya ng House of Representatives. Ayan. Merong mga kandidato na pinagpapaliwanag na namimili daw ng boto. Grabe Eto unang-una, yung best friend mo, paborito mo ito eh. Dino. Si 2nd District Representative Stella Kimbo. Maraming designer. Mula ulo hanggang paa, designer. Ganon, insecure yun eh. Grabe Hindi, totoo. Hindi po make sure ng pagkatao yung designer brands. Kaya yung iba dyan, plastic. Kay Marikina daw yung bag niya. Dahil ngayon lang nag-Marikina, pero I'm so New York. Pero Tony, patatanggal daw niya lahat ng kapilya sa Marikina kapag siya nanalo. Alin? Sabi raw po ng mga tao doon. Paano tatanggalin yun? Place of worship yun. Bakit gano'n? Sira pala ulo niya. Anyway. Hindi, ito pinagpapaliwanag na siya. Pinaparusahan na siya. Pinaparusahan na siya. Si Stella Kimbo pinagpapaliwanag. Pati yung asawa nila, mag-asawa. Kung bakit daw sila ay namimili ng boto. Anong sagot? May wala pang sagot. Sila pa rin nagpalitan. Yung kanyang asawa na ngayon ay mayor ay babalik sa House. Siya naman ay magme-mayor. Ganito lang naman sila. politika rito. Walang kwenta-kwenta eh. Sila eh. Si Manila City Mayor Hani Lacuna ay pinagpapaliwanag din. Naku, mabigat. Pati yung sa amin, yung mayor namin sa Cavite City, si Denver Chua. Meron ding show cause order. Eto pa. Pinapapaliwanag pala yung best friend ko. Sa Laguna. Si Dan Fernandez. May show cause order daw. Namimili ng boto. Sa pagkakagobernador. Hindi ko sinasabing guilty na itong mga tao to, pero pinagpapaliwanag. Hindi yata nag-google ni Dan Fernandez na bawal yun eh. Dapat kasi Dan nag-google ka eh. Ayan. Ang yabang-yabang mo. Nakarama ka tuloy. Pagpaliwanag ka. Ikaw naman magpaliwanag. Sabi nga, sa presinto ka na magpaliwanag. Pero Tony, nasa Hindi obvious eh. Di ba pinakikita pa nila, pinangangalandakan pa nila. May video pa, di ba? Yun lang. Ibibigay ko sa inyo. Akala mo above the law sila eh. Namihasa yata. Akala yata ni Dan Fernandez, nasa loob pa siya ng House of Representatives. Ayan. Sige, magpaliwanag ka ngayon. Ay, nako. Eto pa, meron pang isang party list, Kamalayan. Hindi linan na malayan na mali yun, Pero yung mga party list, ang hirap hanapin yung kung sino yung mga nandyan eh. Hanapin natin yan. Sige po. Pati pala si Isko, pinagpapaliwanag din. Dati na. Pero yung mga aksyonan nyo naman, yung mga dambuhalang billboards, ito, walang parti-partido rito, nakikita ko lang to, papunta rito sa stasyon. Amy Marcos. Yan, may sobra-sobra sa sukat. Brian Yamsuan, congressman. Dan Marcoleta. Malaking billboards. Tanggalin nyo naman yung Tingog party list. Ako, Ilocano party list. Bong Revilla. Yan, walang walang parti-partido kahit anong partido Lito Lapid pala ito. Yan. May sukat ng puhalang billboard na nakikita ko yun pero hindi naman tayo kandidato eh. Natatawa ako sa mga ulalong troll. Akala kandidato tayo. Sabi ba naman sa akin, hoy, ano yan, illegal campaign propaganda yan. O di saka ako sa Twitter, sabi ko, di magsumbong ka sa Comelec para pagtawanan ka. Hindi ako kandidato eh. Hindi nila kasi alam. Anong pa kahit ba buhay
haba ng EDSA yung billboard ko eh. Wala kayong pakialam. Opo. Ako may pakialam kasi mahal ang bayad eh. Hindi, pero may mga kaibigan naman tayong tumulong Apo. sa pagbayad. Yung mga naniniwala sa atin at Opo. nagsasabing dapat ay tuloy-tuloy ang ating pagsisiwalat ng ating opinyon. Hindi ko sinasabing katotohanan. Opo. Hindi naman ako magyayabang na aking opinyon ay katotohanan. Ngunit Ayun. ito ay opinyon. Opo. Yun nga hindi maintindihan itong mga congressmen. Fake news sila ng fake news, hindi daw totoo. Opinion po yan. Yun. Totoo yan o hindi, yan ay opinion. Oh, Kung hindi kayo yeah. sumasang-ayon, aba, edi sagutin nyo ko. Yun, Pero tama, para sabihin yung sagutin. fake news, ay hindi kayo nakakaintindi ng batas. Mambabatas pa naman kayo. Nakakahiya kayo. Ayaw ni Josephine N. Milagros Salvadorian. Ayaw nila. Ayaw nila ng Oo. fake news. Alam nyo ang isang dapat sagutin. Ha? Oh, si Alden Richards pala, nagpiloto na. Ayan, oh. May nag-flash. Oh. Bago Ayan. may big time, ano ba itong nila? Akala ko babasahin ko eh. Oh. Grabe. O sa Webes na pala, mag-umpisa yung 20 pesos. Kasi mag-eleksyon na eh. Oo. Ang dapat atupagin ng COMELEC ay yung sinasabi ni Glenn Chong na bakit daw binayaran ng COMELEC yung QR code, daang milyon, para ma-verify kung tama yung basa ng machine, di ba? Doong nakaraang eleksyon. Opo. Hindi ka lang pwede kumuha ng printout. Pero pagkaboto mo, pwede mong i-request. Tingnan ko nga kung tama yung basa Yung ng basa. balota ko. Di ba? Makikita mo na sa screen. Oh, pinapakita naman Oo. ko eh. Ngayon, wala na daw. Oh. Mahirap yan. Ano ba yan? And to think, binayaran yung QR code system daw ng daang milyon ng COMELEC bago hindi gagamitin. Oh? Unang-una, bakit hindi gagamitin? Pangalawa, bakit kailangan yung bayaran yan, hindi nyo pala gagamitin? Baka maraming ba, koreksyon. bakit ba umpisa nung tumaas ang rating ng ilang sa mga oposisyon natakot na kayo? Ano bang milagro ang gagawin dyan? Nakakatakot kasi. At yan, dapat sagutin niya ng COMELEC kasi katulad nung kay Atty. Respicio, tama naman pala. Opo. Sinunod nila, di ba? Opo. Yung suggestion, wag ididikit yung makina hanggang hindi nakakapag-print. Oh, yun, tama pala. Ito, dapat tingnan din ito. Kasi, Huwag i-connect sa tama internet. hindi ito. Opo. Ito, this goes to the credibility of the election. Ayun na. Kahit na may eleksyon sa isang demokrasya, kung hindi credible, kung hindi Tama. naniniwala ang mga tao sa resulta, Opo. may problema. Katulad noong nag-EDSA 86, sa count ng COMELEC, panalo si Pangulong Marcos. Yan ay nandun ha, may mga nagsasabing fake news daw yan. Tingnan nyo doon sa Lasal. Oh. Ayan o, sa Ortigas. Opo. Ortigas yun, di ba Lasal Green Hills? Yes, yes. Nandoon pinreserve nila yung tali. Oh. Yung tali ng Opo. lamang si Pangulong Marcos. Kaso nyo, hindi naniwala yung mga tao, nagkaroon ng EDSA revolution. Ayun. Hindi natututong si BBM eh. Dapat credible ang elections. Yes. Magagalit sa iyo si Gary Valenciano yan. Hindi na natuto. At ano nangyari? Ay, magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan! Yes!